Bago matapos ang tag-init, ay humabol tayo upang kahit papano ay maramdaman natin ang summer season. Mula Marikina City ay bumiyahe kami ng himigit kumulang 9 na oras at naglakbay ng hindi bababa ng 300 kilometro. At sa episode na ito, samahan niyo ulit kami ng aking partner na balikan ang mga naggagandahang kalsada papunta sa lalawigan ng Aurora. Samot-sari ang aming sinagupa para lang marating ang ating destinasyon sa kasiguran na Aurora. Init, ulan, mahabang kalsada, at samahan mo na rin ng mga matatarik at palusong ng mga daan. Oo, ang tarik! Pero kahit ganoon, ay biniyaan naman tayo ng napakagandang destinasyon na talaga namang mamamangha ka sa ganda. Ano pang inaantay nyo? Tara at samahan niyo ulit kami dito sa biyaheng Kasiguran Aurora. Recording. At dahil babiyahe tayo ng medyo malayo-layo, ay nagpa-full tank tayo. Susubukan ulit natin kung aabot ba ang isang punong tangke ng Honda PCX 160 papunta sa napakagandang paraiso ng Kasiguran Aurora. Okay, gas. Full tank, 354.31, 6.794 liters. Alright. Alright. Ito pala, pag diniretso mo yan, expressway na pala yan. Wala man lang nakalagay na papuntang expressway na pala yan. Love kamay. Woo! Nice one. Good morning at dito tayo ngayon sa bypass road. At walang ano-ano, punta tayo ng Kasiguran Aurora. Medyo late na tayo umalis ng Marikina dahil naniniwala kaming mas maganda ang kasiguran kapag umaga, di ba? Pag nakikita natin ang mga papawirin sa kalayuan. At time check natin is 5:31 ng umaga. At yun, medyo sumisikat-sikat sa atin ang liwanag. This is why we ride. Yung mga ganitong umaga. Lupit! Woo! 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 Lupit! Galing! At nagpapasalamat tayo sa mga nakakapanood ng mga previous video natin. Thankful nga tayo sa mga nanonood at mga nagko-comment.
We really appreciate that a lot. Dumadami-dami na tayo. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, hindi mo wala ating OBR. Ang pinakamalakas na OBR. Hindi yan inaantok sa biyahe. At syempre, kasama rin natin ang ating Yochi C6 Pro na gamit natin. Umulan, umaraw, malikabok o ano pa, nandyan ang ating Yochi C6. At dahil mababa pa naman ang ating biyahe, update na lang muna tayo. Ang mahalaga ay may araw na at nakikita nyo na kung saan tayo dumadaan. Dahil normally madilim ang mga footages natin sa mga previous video kasi hinahabol natin yung check-in time. So ngayon medyo pasok naman tayo dun sa estimated time of arrival natin. Meron na lang tayong 6 hours and 38 minutes bago makarating doon sa ating pupuntahan sa Kasiguran, Aurora. Libutin natin yung mga sikat na pasyalan doon. At syempre dahil summer ngayon, magdadagat tayo. At punta tayo ng Kasapsapan Beach. Solid. Alright, malinis ba ang ating lens? So far, malinis naman. So, good morning. At medyo dito na tayo nag-intro. At medyo umaga-umaga na tayo. Alright, so punta tayo ng Kasapsapan. At meron tayong 6 hours and 33 minutes. At nag-full tank tayo kaninang umaga sa Marikina. At wala pa rin nababawas sa ating gas. At nasa San Rafael, Bulacan na tayo. And let's go. Maganda-ganda to kasi medyo may araw-araw na. At makikita ulit natin yung dinadyawan kung saan tayo tumuloy sa ating North Loop. At kita na natin yung mga magandang tanawin ngayon. 6 hours. Estimated time of arrival 12:26 in the afternoon. At ang check-in natin is 1 PM sa Kubo ni Banica. Yun o, traffic kaagad. Traffic ba yan? Ang gagawa na sila ng arko ulit dito Ayun San Ildefonso, Bulacan. Laki Mahal yan. At dahil umaga, masarap magpandesal na ganito kalaki. 5 piso isa. Ito sa mga dahilan din kung bakit masarap mag-ride sa umaga. Mga ganitong pandesal. Solid. Yung mga nadaan-daanan nyo na tricycle na may nalagay malunggay sa pandesal. Pinahan nyo yun, masarap. Time check, it's 6:18 in the morning. Nandito na tayo sa San Miguel, Bulacan. At pagkatapos na itong San Miguel, Bulacan, papasok na rin tayo ng probinsya ng Nueva Ecija at Gapan. Sana'y makarating tayo sa ating tutuluyan ng medyo maaga-aga para makaikot-ikot pa tayo. Yun Solid. Alright. Time check. It's 6:38. Nandito na tayo sa Nueva Ecija. Ganun-ganun lang. At papasok na rin tayo ng Gapan, Nueva Ecija. Yun Gapan City. Kita nyo na yung mga dinadaanan natin kapag gagabi. Normally kasi kapag gagabi kami bumiyahe, sa kadahilan ng minimake use of time natin ng mga bagay-bagay dahil syempre may trabaho tayo, may day job po tayo at umaalis kami ng madaling araw para makarating doon sa ating tutuluyan ng around mga ganong oras. Limited time lang naman ang natin, ang oras na inaalat natin kapag lumalabas-labas tayo. Kaya sinusulit-sulit na rin namin at full-time contractual kung kaya't ganun ang setup natin. Pero malay nyo, balang araw, di ba? Ma-practice na natin ang natin, ang profession talaga. Yung parang may mga project tayo sa Nueva Ecija, project sa Quezon City, Quezon Province. Pwede mo isasama na natin sa ride yan, di ba? Di ba, love? Right.
At isa sa mga magandang dahilan, kapag bumabiyahe kayo ng gabi, kapag umaga, ang ganda na sikat ng araw. Oh, di ba? Kita nyo yung namin, katawan namin. Shining, shimmering sunlight bloom. Ganda ng araw. Pero ngayon medyo late tayo kasi parang napasarap ang tulog natin kanina. Pero okay lang. Nakikita nyo naman itong magandang scenery dito sa Gapan, Nueva Ecija. Meron kaming na-feature na lugar dito sa Nueva Ecija, yung Lumang Gapan. Ito siya, ayan. Napakaganda yan pag gabi. Try nyo puntahan. Okay, update. Time check 6:52, San Leonardo, Nueva Ecija. Ayun, no? At diretso na tayo puntang Cabanatuan, kung saan ay kakanan tayo papuntang Baler. Tapos pagkatapos ng Baler, kakaliwa, dire-diretso Dinadjawan and Kasiguran. Kahit na medyo tutok na ang sikat ng araw, ay hindi pa rin nawawala ang excitement namin na marating ang Kasiguran Aurora. First time lang namin sa lugar na yon, kung kaya't wala kaming ideas kung ano ang pwede naming matatnan. Sa ngayon, ito na lang muna ang in-enjoy namin. At nakalabas na tayo ng Cabanatuan at tayo ngayon papasok ng Llanera, Nueva Ecija. Alright, Talavera pala, akala ko Llanera. Talavera, Nueva Ecija, 7:28 in the morning. At kung napadpad sa channel namin, we are right gone. At mostly travel vids ang aming ginagawa kasama ating UBR na another cameraman. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman, please do comment, like, share, and subscribe. Alright, diretso tayo ng Kasiguran Aurora. Sulitin natin itong mainit na panahon dahil nung pumunta tayo ng Dinadjawan at Baler, inuulan tayo. December yon. Ngayon, summer. Dapat ang original plan namin is Ilocos tayo. Kaso marami rin tao at medyo puno rin ang resort. Kaya dito tayo. Alternative natin is Kasiguran Aurora. At maganda ang kalsada. Uy, kakanan na pala tayo. Dito yung marker na yun eh. Ayun o. Kakanan na tayo dito. First time na makakadaan ng morning dahil dati dumaan kami dito ng hapon. Galing tayong North Loop. Ngayon, nung mga nakaraan, gabi tayo nakadaan dito nung pumunta tayong Bontoc. Ngayon, Baler, 115 kilometers. Castañeda, Nueva Ecija, 67. Pantabangan, Nueva Ecija, 42 kilometers. Nice one. Alright, update, Llanera. Time check. It's 7:51 in the morning. At meron tayong truck sa harapan. At medyo umiinit-init na ang panahon. Pero dahil nasa probinsya tayo, masarap ang panahon. Boom! Mga palayan. Ganda. Kanina pa kami dumadaan sa palayan kaliwat kanan. Katulad nito. Tapos ito, malawak na palayan. Galing. Last time nung dumaan tayo sa parteng ito, gabi. Kahit di natin nakikita yung ganda nito. Kitang kita yung mga kabundukan. Ganda.
May 11 kilometers na lang daw bago tayo kumanan. Ganda Palayan. Kulay yellow green. Napakaganda ngayon ng mga Palayan ngayon. Ganda Ito yung maganda rin kapag nagra-ride Kasi parang yung destination bonus na lang yon. Dahil yung ride talaga yung parang pinaka highlight. Kasi marami tayong nadadaan ng kalsada. Nakikita natin yung kondisyon ng iba't ibang lugar. Ayun nakikita, nagtatanim sila. Solid. Galing. Ngayon lang natin na-appreciate to kasi nung last time pag gabi na tayo tumatay dito Bali parang first time natin makadaan dito. Nakita natin yung Palayan, kaliwat kanan. Napakaganda. Sarap siguro pag gising mo dito. Mga ng alas 5, 5:30. Lumiliwanag pa lang. Tapos nakatingin ka lang sa Palayan, tapos umiinom ka ng kape. At meron na daw tayong 4 hours and 40 minutes, 198 kilometers. Medyo maganda yung kalsada dito kasi hindi siya yung main road katulad dun sa kabila sa Pampanga, Tarlac. Hindi wala masyadong kotse so far. Dahil ito is kanan Parang Dingalan Park, Dingalan Baler. Or para mas malapit na may imagine nyo, pupunta tayo ng Real Quezon, diba? Sa bandang kanang part. At ginagawa na yung mga kalsada dito. Ini-improve. At kahit ini-improve yung kalsada dito, hindi naman nagkaka-traffic. Dahil isang diretso tapos wala masyadong intersection. Napakagaling. Alright, nandito tayo sa bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Kung mapapansin natin, meron siyang kamukhang bayan. Parang ito yung dinaanan natin nung tayo'y pumunta rin ng Karanglan, Nueva Ecija sa kabila. May mga banderitas dun naalala mo yan? So mga bandang alas 5 ng umaga tayo nakaraan doon. Next time na medyo dumadaan tayo dito sa bayan ng Rizal, magiging na yan, mga second floor, mga building dito. Ka-update yan. Uy, taas ng tubig. Ka-level nung kalsada. Parang pang-irigasyon nata yan. Alright, so matapos ang 4 hours galing Marikina, narating na natin ang Pantabangan, Nueva Ecija. Lupit. Habang ninanamnam natin ang kagandahan ng kalsada dito, kaliwat kanan ng puno, kaliwat kanan ng Palayan, at magandang kalsada, walang lubak. Yun ang mahalaga. At magandang araw, hindi umulan so far. Dahil sa Metro Manila kapag hapon, pagpatak ng alas 3 hanggang alas 5 ay umulan. Sana ay hindi dito mangyari sa atin ngayon. Napapunta tayo ng Kasiguran, Aurora. At gumaganda na yung kalsada dito. Nararamdaman na natin yung mga ilan-ilang likuan. Solid. So nabigla tayo ng gandang kabundukan dito sa Pantabangan, Nueva Ecija. Ganda. Kanina pa natin nadaanan itong mga magagandang puno ng mangga ata to. Tapos nasa lilim tayo ng mga puno. Para tayong pinapaliguan dito. Ito. At kung napadpad ka sa channel namin, we are right gone. At marami-rami na tayo napuntahan. At meron mga nagtatanong kung ano yung mga lugar na napuntahan natin na medyo hindi natin natripan. Ano ba? Wala naman. So far lahat okay naman Pinakamaganda so far, Sagada yung maganda. Samar maganda pag dito ang kamotor.
Pero next time, hindi pa kasi nakaka 1,000 likes tong ano natin, itong video sa Sorsogon. Yan yung video na yan. Pag naka 1,000 likes yan, try nating itawid ng Samar ang motor na to. Solid yun. Ayun, nakikita na natin sa ating CarPlay display yung mga zigzag. Kung doon tayo sa kabila, mas maraming zigzag. So may kalsadang pabungabon ba yun? Ganda dito. Nung pababa kasi tayo na ito, galing North Loop, sabog na kami nun eh. Tapos inulan pa kami nun. Tingnan natin. Woo! At medyo nare-redeem na natin paunti-unti ang North Loop dahil ito rin ang dinaanan natin. Solid. Napakaganda ng kalsada na tinatahak natin dito sa Pantabangan, Nueva Ecija. Tahimik, mayapa, at preskong hangin ang aming nalasap habang kami bumabiyahe dito. At hindi kalayuan ay narating na natin ang lalawigan ng Aurora. Alright, nakita na natin yung marker ng Aurora. Welcome Aurora. At 9:25 in the morning nakarating na tayo dito. Solid. Tapos doon umuulan. Dito sana hindi. Let's go. Meron na lang daw tayong 30 kilometers. Kakaliwa na tayo papuntang Dipakulaw, Aurora. Let's go. We're now at Aurora, Aurora Province. Solid. Uy, hustig na no. Anong yan yun? Ah, may parang lake. May parang lake dyan. Solid. You know, Aurora. Ah, ito na. Dito na pwede huminto. You know. Welcome to Aurora. Tayo dito. Narito tayo ngayon sa Canili Diayo Dam at Reservoir. Isa ito sa mga pinakamagandang irrigation dam sa bansa. Natatagpuan ito sa hangganan ng Nueva Vizcaya at Aurora. Nasa Alfonso Castañeda ang Canili side at sa Maria Aurora naman ang Diayo side. Gawa pa ito noong 1970s at bahagi rin ng Pantabangan, Canili, Basal, Baler Road ang dike ng dam. Para maprotektahan ng dam, isa lang ang pinapadaan na sakyan sa kalsada. Alright, so nag-stop over lang muna tayo dito sa signage pala ng Maria Aurora at balik na rin tayo para medyo makarami-rami tayo. Yun know, alam ko hindi dito lake, hindi to yung pinaka mismong lake kasi yung sinearch namin parang river lang ata itong part na to. Ako correct us if I'm wrong. Tapos ito na yung bundok. So meron na lang daw tayong 3 hours and 29 minutes. At so far hindi umuulan. Sana hindi umuulan. At meron pang isang bridge to. Ito, yun oh. Nung last time nung dumaan kami dito, grabe lakas ng ulan. Kung papanoorin nyo yung aming hinati-hati namin meron kaming 4 na video ng North Loop. Unang video namin Marikina hanggang Pagudpud. Sa second video, Pagudpud hanggang Tugigaraw. Tapos third video, Tugigaraw hanggang ayun, Makauwi na. Pinagsama na namin yung 3 and 4 day. Nakikita nyo sa 4th day natin, inuulan tayo. Ang lakas ng ulan dito. Ayan Oo nga
Nice one. Oh. Kung makikita nyo sa mapa, yan na yung Bula-Bulate. At may 26 kilometers yan. Kita na yung mga bundok. At pababa tayo ng pababa. Ayan na. Ayan na ang mga curvy, mga palikulikong kalsada. Yun, no? So pababa, pataas, palikuliko. Nung nakaraang video natin sa Marilaki tayo. Ngayon nasa Aurora Province. You know. Maria Aurora, 19 kilometers. Maria Aurora na tayo. At matatarik. Ang pangalan ng kalsadang ito is Canil Trail. Canila Trail. Yun o. Oh. At may nakikita tayong biyahe ng bus. Galing dito ata sa Baler papuntang Cabanatuan. Galing ah. At ang OBR natin nakakaramdam na. At oras natin is 10:05 in the morning. Meron na lang daw tayong 140 kilometers bago makarating doon sa kasiguran na Aurora. Medyo malayo-layo pa. Pero pag nakalagpas na tayo sa 3 hours na yan, mabilis na lang yan. Oh, Blusong. Pasok tayo ng malilim. Tapos ahon. Tapos pasok ulit ng malilim. Ganda. Iyon o. Alright, so nakarating na tayo malapit-lapit sa bayan ng Maria Aurora. At ayan, meron tayong We Heart Maria Aurora. At meron lang daw tayong 800 meters at kakanan ulit tayo. At nakikita natin yung mga puno ng nyug na naggagandahan. Stig. Medyo umiinit na dito ah. Medyo umiinit. Uy, may kubaw lab oh. Genesis kubaw. At medyo inabutan tayo ng mabigat na trapiko. Parine, Pabaler. At kakaliwa na tayo dyan, somewhere there, over there. At time check natin is 10:29 in the morning. You know, medyo makulimlim ah. Alright, so di pa kula Aurora tayo. Meron na lang tayong 2 hours mula dito sa Baler papuntang Kasiguran. 2 hours and 49 minutes. Lapit lang nun. Tapos meron pang babati sa atin, no? Sabi siguro ng ng ulap, "Hey, do you miss me?" Sa mga nakapanood ng North Loop natin, kaya namin nasabi na "Do you miss me?" ang mga ulap na yan. Kasi nung nandito kami sa Baler, nabutan kami ng malakas na ulan pa rin. Hanggang hanggang Nueva Ecija. Nabot na kami ng gabi. At ang daming nagsabi, kaya hindi na nila pinanood kasi sobrang basa na yung camera dahil naka-plastic. Ngayon, kung sakaling umulan man, wala na kayo sa plastic. Kasi meron na tayong nabiling silicone na pangtakip dun sa mga butas dito sa ating GoPro. Diba? Uy, malamig na yung hangin.
Bakit? Akala ko to ah. Kaya nga eh. Naalala ko yung ganitong hangin eh. Simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Ayun oh, ulan. Parang malaking bagyo yung kakaharapin natin dun. Pero hindi yan. Kasi parang nilalagpas naman tayo dun sa ulap na yun. Uy, stig dun ah. Akala namin magiging maganda ang panahon sa kabuuang biyahe natin. Kung uulan man, in-expect namin na nakasettle na tayo sa ating tutuluyan. Pero sa hindi inaasahang oras, heto na naman tayo, babasain na naman ng ulan. So we are back, finding a place to jump in. Yun sa ano? Wait lang, dito tayo. Parang matagal-tagal yung ulan na yan ah. Hindi naman tayo nangangamba at meron tayong Yochi C6 dun oh, may gas station. Nako, we are back again. Solid. We are back again. O pwede mo kay silong. At we are back again. Hello Baler. Muulan. So ulit, ganda na sana ang takbuhan eh, biglang umulan. Wow! Waterproof ang ating pants. Pero parang saglit lang. Lagyan ko lang siguro ng ano. At sa medyo inaasahan na natin to. Pero hindi natin inaasahan yung oras ng pagbagsak ng ulan. Na-expect namin mga hapon. Buti na lang at subok na. Magagamit natin ng maigi ang ating Yochi C6 Pro sa mga ganitong klaseng panahon na biglaan. At nag-stop over muna tayo at naglagay tayo ng silicone sa ating GoPro. Tapos kung napansin nyo kanina, yung pantalon natin waterproof na lang din. Bag na lang kulang sa waterproof. Solid. Medyo makulimlim pa rin sa harapan, pero tingnan natin. Mukhang aakyat tayo dun sa bundok club eh. Tatawid tayo sa mga bundok eh. May naalala ba kayo sa ganitong setup? Wala na kayo sa loob ng plastic. I-make sure na natin na maliwanag ang nakikita nyo sa ating mga lente ng camera. Medyo maambon pa rin. Nako, mukhang kailangan natin magkapote lang. Woohoo! Solid. Nako, basahan na yung nating jacket. Hindi, nakalaki mo dyan, iPhone? iPhone. Ha? iPhone. Nakalaki, waterproof lang. Ay, hindi siya nababasa. Ha? Hindi nababasa. Mabasa siguro ng konti, pero waterproof naman yung iPhone 13. Oo nga eh. Siguro magmo-moist pero okay lang. As long as hindi naman salt water, Oo. tried and tested. Uy, ustig oh. Umuusok. Kita mo? Oo nga. Mainit. Biglang umulan. Hopefully medyo tumigil-tigil yung ulan. Grabe no, adventure. Hindi namin na-expect na uulan ng ganitong oras. Pero hopefully hindi siya magtuloy-tuloy as malakas na dire-diretso katulad ng North Loop natin. Sana lang to, katulad sa Manila, yung mga ulan na 1 hour lang. Umuusok yung flooring. Hindi ko lang kung nakikita sa camera eh. Ayun, umuusok oh. Kasi mainit-init pa yung asfalto. Bagong lagay.
Hindi ko alam kung bagong lagay or kaninang umaga. May bagong lagay. Oo nga eh. Dire-diretso na lang muna natin at parang medyo mist lang naman muna. At di na muna tayo nagkapote. Pero dun sa bundok, parang zero visibility na yung dadaan natin. Ngayon lang daw umulan nung may napagtanawan kami. Sumasakto talaga kung kailan tayo bibisita ng Baler at Aurora. Oh, sarap. Hindi ko alam yung bag ko, waterproof naman yung harapan nito, pero yung ilalim, di ko alam kung ano. Dire-diretso na lang muna tayo. At sa pangalawang pagkakataon, nakarating tayo dito sa Aurora. Nakita ulit natin tong Ampere Beach. Sa ngayon, umuulan siya. Yun oh. Ampere Beach. Ampere Bridge. Yun, umulan. Mukhang maulan ang ano natin ah, pagpunta ng Aurora. Summer ngayon ah. At kung sa Manila umaabot ng 40 degrees Celsius ang init ng panahon, dito umuulan. Solid. Nice. May naalala ba kayo dito? Inuulan tayo. Woo! Nice one. Inuulan. North Loop 2.0. Solid, solid. Nice one. Sabi nga nila, if you can't beat them, join them. At sa mga sandaling ito, ang lakas ng ulan eh. At hassle din kung magkakapote kami at maaraw din naman paglagpas dito. Kung kaya't in-enjoy na lang namin ang biyaheng ito habang ninanamnam ang buhos ng ulan. Kapote tayo? Kapote. Ay, basahan na rin kasi no? Suot na lang tayo ng kapote. Solid. Matapos tayong ulanin, inuulan pa rin naman tayo. Medyo nakakita tayo ng pag-asa. At naka-secure naman ang ating mga gamit. Hindi ko lang alam yung bag ko, pero wala naman siyang masyadong lamang mangamba tayo na kahit mabasa. Ito na, nagkakaroon na ng ng halaman yung mga nyug. Dati di ba walaan din? Bagsak-bagsak yung iba niyan dahil sa bagyong Pepito. Gamit na naman ang Insta360. Inuulan na naman tayo, pero dahil mainit sa Manila, hindi na muna tayo nagkapote. Yaman muna na mabasa tayo. Malakas ang ulan. Malakas. Kala ko summer na. Medyo inuulan pa pala tayo. Parang North Loop lang din. Oo, ngayon lang daw ulit umulan dito. Parang nakaramdam na babalik tayo sa lugar na to. Iba rin talaga.
Iba rin talaga si Ride Gun. Bawat lugar na napupuntahan, umuulan. Hirap ma-penetrate ng ano at kasiguran. Welcome back tayo ng ulan. Pero kahit gano'n, napakaganda pa rin. May challenge lang. At meron na lang tayong 4 bars. Time check, it's 11:12 in the morning. Habang inuulan tayo dito sa kataas ng kabundukan. Dinadyawan, 57 kilometers. May mga fog. Grabe oh, puro ulap. Dahan-dahan, madulas. Oh, ang tarik. Pang challenge to ngayon ah. Pitik-pitik lang. Wow, nice one, nice one. Alright, kita nyo, basang-basa kami. Tapos dito, umaaraw. Kakaibang ride to, Aurora. Yun o, umaaraw. Ewan ko lang kung di pa kami matayo nito. Nice one, umaaraw na. Umaraw na sa ating mga katawan. Umaraw na, umaraw na. Sabi sa inyo eh, paglagpas ng napakalakas na ulan, sobrang araw naman ang pinarap namin sa biyaheng ito. Kaya mas lalo pa nating na-enjoy ang napakagandang lugar ng Aurora Province. Pero meron bagong pagsubok doon. Another challenge. Pero tingnan natin, parang di naman na doon sa dadaanan natin. Woo! Solid! Grabe! Ulan araw, ulan araw! Wow, another challenge. Barangay Borlongan, Dipakulaw, Aurora. Another challenge. Are you up for the challenge? Hindi, mainit dito, tapos doon ulan. Kailangan muna nating matuyo para ready tayo sa next na pag-uulan. Tuminto muna tayo dito kasi nakikita nyo yun. Ayun no, fog na yan ulan din yan eh. At dito tayo sa tapat ng Pebble Beach na to. Ganda. Shoutout sa Dekata. At medyo clear na doon sa part na yon. Grabe yung setup natin eh no. Medyo clear na. At summer na ulit. Kanina tag-ulan. Ibang klase ulan dito ah. On and off. Tuhod ko sakit. Solid. Try natin yung mga Pebble Beach na yun next time. Pero ngayon sa kasapsapan muna tayo. O nga no, kasi parang mangyayari ito, part by part natin gagawin. North Loop yung ginawa natin nung nakaraan. Galing tayo ng Pagudpod, pababa tayo dito. So parang isa-isa nating i-discover yung part na hindi natin na ano. So galing tayo kasiguran, unahin natin yung dulo. Tapos baba tayo ng Dipakulaw, tapos Baler ulit. Tapos next na punta natin sa Tuguegarao na. Diba? Next time, paplanuhin natin. Dahil isa-isayin natin tong ano na to, mga hindi natin napuntahan at hindi natin na-discover nung tayo nag-North Loop. Shoutout kay Dekata pati medyas meron. Mabibili nyo yan sa ano? Sa Instagram. Sa Instagram, Dekata. Dekata Lifestyle. Yun. Ayun, nag-clear na. Summer na ulit. At kung napadpad ka sa channel namin, We Are Ride Gun at mostly travel vids ang binibidyo namin at sinishare namin sa inyo. At kasama ang aking OBR
Ewan kung ano-ano yung mga na-experience namin sa daan katulad nito. Umaambo na naman. Pero kanina umaraw. Solid, di ba? Maambo na naman. Rain or shine, kasiguran. Ganda, lalim. Tapos biglang pababa, oh. Boom. Wow! Blue na blue. Parang hindi umulan dito kanina. Pong klase. Sa mga nakapanood at sa mga sumusubaybay sa mga video namin, alam nyo tong area na to. Yan, Ginadyawan. Ganda. Dito tayo tumuloy nung 3rd to 4th day natin. Somewhere dito sa may bandang Silent Stars, White Sand the White Sand. Diba? Kaagaling lang natin sa ulan. Tapos ngayon, tag-araw. Summer vibes. Oh, ang ganda naman ng building na to. Ang intricate ng mga design. At ang iconic bridge ng Aurora. Halos karamihan ng bridge na daan natin, ganito yung design. Matibay pa rin, may maintain pa rin. At dito rin sa kalsadang ito, dito rin tayo bumaba. Galing tayong Isabela, Quirino. Merong kalsada tayong dinaanan dito sa part na to. At napakaganda rin ng kalsada dyan. Itong kalsada na to. Yan. Itong kalsada na yan, pag dinire-diretso hanggang dun, Isabela and Quirino. Ngayon, punta tayo ng Kasiguran. Bagong daan sa amin ito, kaya hindi namin alam kung ano yung mga may expect natin sa kalsadang ito. At medyo kumukulimlim, pero masarap sa pakiramdam kapag may ganyan lang yung panahon. Di ba, love? Lapit na, 1 hour na lang. 3 bars, kaya ba yan ng 3 bars? Alright. So nasa Abuleg, Dinalungan, Aurora na tayo. At kung mapapansin nyo, napakainit na ng panahon ngayong araw. Oras natin is 12:51 ng hapon. At tuyo na kami. Abuleg, Dinalungan, Aurora. At meron na lang tayong 2 bars. Nagpagas tayo, full tank tayo sa Marikina. Ngayon is natitira is 2 bars. So feeling namin is abot pa to hanggang dun sa ating tutuluyan sa Kasiguran, Aurora. At meron na lang daw tayong 1 hour and 4 minutes bago makarating doon sa Kasapsapan. Ang tutuluyan natin is Cubo de Banica. So nakita namin siya sa Google Maps. So tinry namin magtanong kung magkano. And so far yun yung nakita natin na medyo okay. Malapit dun sa Kasapsapan, pero hindi siya yung, sabi nung may-ari, hindi naman siya yung direct na kaharap ng beach mismo. Pero tignan pa rin natin. Parang summer talaga no? Sa Sulangan. Love, taas mo yung kamay mo, love. Oh. This is why we ride. Diba? Solid yun. Solid. Busina ka. Ganda na kalsada dito. Uy, puro bato. Oh. Stick. Look at me, mom, I'm driving.
Alright, so nandito tayo ngayon sa gilid ng dalampasigan. Wow! Lupit. Kaso parang malalim. At mula Marikina, nagpa-full tank tayo at napunta na tayo ng Kasiguran. Mukhang one full tank, parang 200-300 kilometers. Hindi pa nagbiblink ang ating gas. At meron na lang daw tayong 30 kilometers bago makarating doon sa ating tutuluyan. Pero kung susumayin natin, kasya na to eh. Nasa Kasiguran na Aurora na tayo kapag sa full tank natin. Tipid talaga ng PCX. May kasama pa tayong OBR at yung mga dalahin namin. 1:18 PM oras natin. Umalis tayo ng Marikina ng 4:05. Umalis tayo ng Marikina 4:05. So parang mga 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 9 hours 9 hours na biyahe, pero hindi naman siya yung tuloy-tuloy. May mga stopover kaming ginawa. Meron tayong estimated gas consumption of 42.1. Oo nga eh. Sumulito na. Diretso pa tayo. Tingnan natin kung hanggang kailan magbiblink tong gas natin. Pag nag-blink naman na, malapit naman na tayo. Parang 18 kilometers or something, 15 kilometers. Meron ng bayan dyan sa looban ng mga bundok. Kasiguran, town proper. Bayan. Malapit na tayo sa Kasiguran, town proper. Okay to. Sadkaw. May nakikita tayong welcome marker. Ano to? Barangay Bianoan. Kasiguran, Aurora na pala tayo. So pasok ang ating gas. One full tank, 1 bar, hindi pa nagbe-blink. At nasa Kasiguran na Aurora na pala tayo. Hanep, lupit. So kung magpapagas tayo, paggas na tayo ng full tank dito. Tapos makakauwi na tayo nun. So yung mga motor shop, hindi tayo mangangamba na kung masiraan man, meron tayo mapupuntahan dito. Nakarating na tayo dito sa bagong munisipyo ata ng Kasiguran. Sarap ng picture dyan ah. At after 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 9 hours and 40 minutes. E narating na natin ang arko ng Kasiguran. Hanep. Ayun o, Kasiguran. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. At matapos ang mahigit kumulang 9 na oras, ay narating na natin sa wakas ang Kasiguran Aurora. Kahit maiulan at nababad man tayo sa arawan sa biyaheng ito, ay napakasarap sa pakiramdam ng ating marating ang lugar na ito. Ang kasiguran ay galing sa salitang kasiguruhan, na ibig sabihin ay katiyakan, kaligtasan o proteksyon, dahil nagsilbi itong ligtas na daungan ng mga barko tuwing may bagyo. Ang mga dumagat o agta ang pinakaunang nanirahan dito. Tinatag ito bilang mission village ng mga paring Franciscano noong Hunyo 13, 1609. Si Esteban Jacob ang unang naging alkalde noong panahon ng Kastila at si Mario Peña naman noong panahon ng mga Amerikano. Noong 1942 hanggang 1945, naglaban ang pinagsamang puwersa ng sundalong Amerikano at Pilipino laban sa mga Hapon sa Battle of Kasiguran, Battle of Baler, Siege of Dinalungan at Liberation of San Luis. At napalaya nila ang mga bayang nasakop. Pagkatapos ng digmaan, si Jesus Moral ang unang naging mayor. Sinundan agad ni Dalmasio Angara mula 1947 hanggang 1948. Naging opisyal na munisipalidad ng sub-province ng Aurora ang Kasiguran noong Hunyo 14, 1951 sa bisa ng Republic Act
number 648 na pinirmahan ni Pangulong Elpidio Quirino. roller coaster of life. Kalaunan, umiwalay ang mga baryo ng Dilasag noong Hunyo 21, 1959 at tinulungan noong Hunyo 18, 1966. Want to go down the rabbit hole. So yun, pagasta tayo. Nagbibilik na rin ng ating gas. Buti may malapit na gas station doon. Pagas muna tayo bago tayo pumasok dun sa mismong bayan. Okay na yan. So meron tayong nagamit na 7.61 liters. So yun, 7.61 liters. Mula Marikina hanggang dito sa Kasiguran, Aurora. Tara. Ayun. Nakapasok na tayo dito sa poblasyon ng Kasiguran. Kasi yun yung parang church na maganda daw. Makita ko lang din. Ayun o, Our Lady of Ermita. Parang sa Baguio lang eh, no? Dilasag. Dinapige. Dito tayo. Dito na tayo papasok. Kulats. So, wala na masyadong kainan dyan. Bili na tayo dito. Bago kami dumiretso sa aming tinuluyan, ay tumingin muna kami sa poblasyon ng makakain. Pero meron din namang tindang mga silog sa ating tinuluyan. Nanigurado lang kami at hindi kalayuan ay narating na rin natin ang kubo ni Banica. Nasa likuran lamang ng Kasapsapan Beach. Tumuloy sa kubo ni Banica. So parang stay siya. Tapos merong bilihan ng pagkain dito. Tapos yung room namin ito for 2 person. Yan. Malawak. Tapos may aircon. So hindi naman siya namin, kumbaga parang kung traveler kayo, maintindihan niya na parang yung room na to, yung ganyang kalaking room is sufficient na since hindi naman tayo naglalagi lagi sa room. Tapos yung kubo ni Banica is medyo parang konting lakad pa dun sa sa beach. Tapos meron dito shower area. Ayan, okay naman yung shower niya. Tapos separate yung toilet. Ayan. Common area, tapos yung area nila. Tapos may mga kubo. May kubo rin dito. Ayan. So parang puntahan din to ng mga gustong kumain dito. At ngayon pala mag-lunch. Ano oras na? Alas 3 na. Pero may ikot tayo mamaya sa Kasapsapan Beach. At yun lang naman muna yung pupuntahan natin ngayon. Tapos bukas ay pupuntahan tayo na napakaganda. Alright? So kain muna tayo. Yan lang muna ang aming pumunting pagkain. Meron silang kainan dito. Meron silang parang parang pwede yung order. Ayan. So may mga supplies naman dyan. Medyo nakaramdam kami ng antok pagkatapos kumain, kung kaya't nagpahinga muna kami. Pero dahil nandito tayo sa paraiso ng Kasiguran, ay hindi natin pinalagpas ang pagkakataong may araw pa. Lilipat lang tayo sa kabilang beach resort sa mga oras na ito at mababasa ang mga buhok natin, kung kaya't iniwan na lang muna natin ang helmet sa ating tinuluyan. At sa sobrang tahimik at walang patao-tao sa kalsadang ito,
napunta kami sa kagubatan. Sinusuyod namin ang mga resort na medyo kakaiba. Pero ang ending, bumalik kami sa kalagitnaan. Upang doon mag-set up ng upuan, pagmasda ng malawak na karagatan, at lumublob sa dagat. Sabi namin, isa ang Kasapsapan Beach sa mga magandang lugar na aming napuntahan. Sa sobrang sarap sa pakiramdam ng aming pananatili rito, ay hindi namin namalayan na nagkulay kahil na ang kalangitan na animoy nagsasabing sa bawat oras ng pananatili namin rito ay may iba't ibang anyo ang lugar na ito na pwedeng may handog sa mga bumibisita rito. Kakaibang klase ang naging pakiramdam namin sa lugar na ito, para bang panaginip na mahirap magising. Sulit ang 9 na oras na ating biyahe, pero hindi pa nagtatapos ang paglalakbay natin sa lugar na ito At sa susunod na episode ay atin namang dadayuhin ang isa pang pinagmamalaki ng Aurora. At kung umabot ka man sa dulo ng video na ito, ay nagpapasalamat kami. Dahil malaking tulong ang panonood mo para sa matagal na nating pinapangarap, Philippine Loop sa inaharap. O paano mga Regans? Hanggang dito na lang muna. Muli, kami po ang Ride Gone. Walang sawang nagpapaalala na ride safe lang.